I see you looking at my PIC. I know. 그게 땡겨 좀 더 땡겨봐봐 기똥차지. Hey. Zoom in, zoom out, okay. Zoom in, zoom out, okay. Inay Miggy Vlog! Hello mga nakshi! Resty na naman ang nanay nyo. At dahil nakapasok na yung mga bata sa school, eto ako naman ngayon yung mag-aalmusal. Habang nag-aalmusal ako, iniisip ko kung ano yung gagawin ko for today. Actually, ang dami ko pa talagang dapat tapusin dito sa ginagawa ko sa bahay. Pero bago ko umpisahan yun, eto, magkakape muna ako ng tinapay. Nakakuha lang ako ng natirang keso sa rep. Yun na lang yung ipapalaman ko. Ang plano ko ngayon, makapaglinis uli ako ng bahay. Tapos tapusin ko yung mga kinakapitan ko ng wallpaper. Ayan, sa sobrang pagka-OC ko, pati yung upuan, gusto ko nakapantay talaga siya. Habang kumakain ako, minamasdan ko talaga kung ano yung mga gagawin ko. At nang makatapos na akong kumain, inumpisahan ko nang harapin yung lababo. Diyan kasi talaga ako naiinis yung nakikita kong may nakatambak sa lababo. Diyan ko lagi sinasabihan yung mga bata. Ewan ko ba, parang gusto ko laging walang laman yung lababo. Kumbaga, mas matiwasay yung pag-iisip ko kapag nakita kong walang ligpitin sa lababo. Tapos yung mga hinugasan kagabi ni Ras, ayan, niligpit ko na lang muna. Tapos, ayan, uumpisahan ko nang i-clear out yung mga kung ano mang dumi yung nandun sa may lababo. O siya, habang naglilinis ako, meron akong ikikwento sa inyo. 4 years ago noon, after kong ma-broken heart dun sa tatay ng mga anak ko, naisipan kong hanapin yung sarili ko. Uy, nawawala! Pero ayun nga, seryoso talaga. Isipan kong umalis ng bansa. Sabi ko, kailangan kong mag-umpisa uli sa sarili ko. Parang nag-offer sa akin ng trabaho papuntang Lebanon. Ang sabi nila nun, cashier daw, sa isang bagong bukas na parlor. Since cashier yung experience ko, grinab ko yung opportunity. Kaso nga lang, pagdating ko dun sa Lebanon, akalain mo, ang dami naming magkakasama. Hiwa-hiwalay pala kami. Hindi pala talaga kami sa parlor magtatrabaho. Kasambahay pala yung magiging trabaho namin dun. Pero dahil nga lagi akong tumitingin sa positive side ng buhay, kahit na naloko kami ng employer namin, pinilit kong makasurvive. Awa ng Diyos yung nakakuha sa akin na pangalawang amo ko. Napakababait nila pati yung mga anak. Yung mga bata, halos kaedad lang din ng mga anak ko, kaya parang hindi ako masyadong na homesick. Pero ganun pa man, sabik na sabik pa rin ako nung makasama yung mga anak ko. Lalong-lalo na yung kapag magkakaroon na ng mga okasyon, gustong-gusto ko talagang umuwi tas makasama ko yung mga bata. Ang iniisip ko na lang nun, kailangan kong magtrabaho kasi gusto ko magkaroon kami ng sarili naming bahay. No, goal ko talaga nun na pag umuwi na ako, kukuha na kami ng sarili naming bahay. Magsisimula uli kami ng mga bata. At habang nasa Lebanon ako, in-enjoy ko muna yung mga moment na kung ano yung may experience ko doon. Napakahirap magtrabaho sa ibang bansa, lalo na kapag malayong-malayo ka sa pamilya mo. Pero syempre, kailangan mo rin enjoyin yung mga bagay-bagay. Bawat araw doon, lagi kaming naglilinis ng bahay. Kahit wala ka nang nakikitang dumi, kailangan nagpupunas ka pa rin. Ultimo yung kisame, kailangan spotless. Buti na lang din talaga, mahilig talaga ako maglinis ng bahay. Kasa isip ko nun, nililinis ko yung sarili kong bahay. Kaya nai-enjoy ko siya araw-araw. Kaso ang pinakamahirap na araw doon ng paglilinis yung may sandstorm. Nakakatakot yung sandstorm doon kasi hindi namin binubuksan yung mga pinto, hindi rin namin binubuksan yung mga bintana. Pero hanggang loob ng bahay pa rin talagang makikita mong may mga pumapasok na buhangin. Tapos kapag sumilip ka naman sa bintana, parang wala ka nang makita sa labas kasi puro buhangin lang talaga yung nakikita mo. Parang nako-cover ka ng mga lumilipad na buhangin. Pero hindi naman tumatagal ng matagal ang sandstorm, humuhupa din naman siya. Tapos, ang nakakapagod na, yung pag natapos na yung sandstorm, kailangan nyo na uling maglinis, hindi lang sa loob ng bahay, pati sa labas. Meron din naman kaming mga katulong doon na naglilinis sa labas ng bahay. Sila yung mga nagbobomba ng tubig, simula dun sa dingding hanggang sa kalsada sa harapan, para mawala yung mga buhangin.
Tas ang pinakagustong gusto ko talagang weather doon is yung winter. Inyo, diba? Part ng Middle East, pero nag-i-snow. Nga ako, hindi ako makapaniwala nun na nag-i-snow dun sa Lebanon. Unang na-experience ko yun nun. Para akong bata, sobrang excited ko. Tumakbo talaga ako nun sa labas. Tapos hindi ko na naalala na naka-leggings lang ako, tsaka nakakamisot chino lang ako na pang itaas. Ang gusto ko lang nun gawin, mahawakan ko yung snow. Naglaro ako at wala pa talagang 15 minutos. Igas yung mga kamay ko, dun ko na naramdaman yung matinding lamig. Tawang-tawa talaga ako sa sarili ko. Hindi ako makatakbo pabalik ng bahay. Hirap ako maglakad papasok ng bahay namin kasi parang naninigas yung mga buto ko. Kasi nakarating na ako sa loob ng bahay. O talaga yung papunta sa may heater. Yun na nga, nung nakaraos na ako, sabi ko hindi ko na talaga uuliting lumabas nang walang gloves at hindi nakapantalo ng makapal. Pero in fairness, napakasarap talagang maglaro sa snow. Naalala ko tuloy nun yung mga bata. Sabi ko, sana nandoon din sila kasama kong maglaro sa snow. Naranasan ko rin nun yung umakyat sa bundok habang makapal pa yung yelo. Napaka-memorable talaga nun kasi makikita mo yung buong bayan ng Lebanon. Ang ganda-ganda niya sa itaas ng bundok. Mga style pa naman ng mga bahay din sa Lebanon. Para siyang mga dinesign sa gilid ng bundok papataas. Tapos yung pinuntahan naming lugar, yun na yung pinakamataas na bundok sa Lebanon. Ang kapal-kapal ng yelo nun nung umakyat kami. Tapos meron akong epic moment dun kasi akala ko yung maaapakan ko na snow, matigas din siya kagaya nung dinadaanan namin. Nakaporma siya ng mataas. Umatong dun sa may ibabaw. So umapak ako. Mo ba naman, lumubog ako. Pag pala lumubog ka sa yelo, napakahirap umahon. Pero tawang-tawa talaga ako. Kasi ang lamig talaga nung binti ko. Tapos hinila na lang ako ng mga kasama ko para makasampa ako pabalik din sa nilalakaran namin. Tawang-tawa talaga ako nun after. Masyado na akong cautious din sa mga dadaanan namin kung malambot na yelo ba siya o meron pa kaming lupang aapakan. Ang sarap-sarap talaga ng pakiramdam nun kapag may snow. Para akong bata, sabik na sabik laging lumabas kapag nag-i-snow pero hindi ko naman kaya yung lamig. After ng snow, ang pinakamaganda ding weather na na-experience ko sa Lebanon is yung spring season. Nakaka-overwhelm kapag spring na. Lalo na yung kapag tumutubo na yung mga halaman uli. Tapos sa pinaka na-amaze akong halaman sa Lebanon is yung cherry. Nung unang dating ko dun sa Lebanon, hindi ko alam talaga ang puno ng cherry. Nakakita lang ako nun ng patay na puno. Akala ko talaga yun patay na puno na. Sabi ko, bakit hindi pa putulin? Wala naman ang dahon. Na-experience ko yung spring season nila. Nakaka-amaze yung puno na yun kasi unang-unang lumalabas sa kanya is yung mga bulaklak. Titignan mo sila para silang yung mga popcorn na dumikit sa mga sanga ng puno. Ang gaganda talaga, nakaka-in-love. Tapos, as spring goes by, makikita mo na lang nawawala na yung mga bulaklak ng puno na yon. Tapos napapalitan na siya ng mga dahon. Unti-unti nang lumalabas yung mga dahon niya. Tapos pag lumabas na yung mga dahon niya, unti-unti na ring lalabas yung mga bunga niya. At paglipas lang ng mga ilang buwan, pwede nang pitasin yung pinaka-cherry niya. Yung boss namin, ang dami nilang tanim na cherry. Kaya sawang-sawa talaga kami sa cherry. Ang cherry yung laman ng farm nila. Meron din silang mga plum, iba't ibang klase ng plum. Din silang mga veggies, kaya hindi kami nauubusan nun ng gulay at prutas sa loob ng bahay kasi malapit lang yung pwede namin pagpitasan. Sawang-sawa talaga kami nun sa mga prutas. Iba-iba talaga yung mga tanim ng boss namin. Meron din silang grapes, apple, meron ding lemon. Nakagustong-gusto ko dun sa kanila is yung cucumber nila. Kasi ang liliit lang ng mga cucumber nila, pwedeng gawing merienda lagi.
Nakakatuwa nga hindi na namin kailangan mamalengke kasi nandoon na lahat sa farm. Tapos kami, wala na kaming kailangan gawin, kundi maglinis ng bahay, mag-alaga ng bata. Kapag gumagala yung amo namin, kasama kami. Nakakamiss din minsan ng Lebanon, naiisip ko ring dumalaw dun kung may pagkakataon. Lalo na nakakamiss din kasi yung mga boss ko. Naging mabait din naman kasi sila sa amin, lalo na sa mga anak ko. Naalala ko noon, nireregaluhan nila yung mga bata kapag nagbe-birthday or may mga okasyon. Nalungkot din ako noon, pauwi na ako. Kahit nasabik akong umuwi kasi makakasama ko na yung mga bata. Nakakalungkot din kasi may iiwan ko na sila at alam kong hindi na ako makakabalik. Kasi wala din sa plano ko yung bumalik kahit na gusto nilang mag-recontract ako. Napamahal na rin kasi sila sa akin. Pero kahit papano, hanggang ngayon naman, nakakausap ko pa rin naman sila sa Messenger at sa Instagram. Hindi man madalas, pero nakaka-touch kapag naaalala ka nila at babatiin ka nila, lalo na kapag birthday mo. Ibig sabihin, tumatak ka rin sa kanila. Oo, masarap mag-abroad kasi ang iisipin mo is makakasakay ka ng eroplano, makakapunta ka sa iba-ibang lugar. Pero kung trabaho, dun mo mararamdaman ang hirap, ang lungkot. Malungkot kasi napakalayo mo sa pamilya mo. Malungkot kasi kapag nagsiselebrate ka ng mga okasyon, ikaw lang yung mag-isa. Malungkot lalong-lalo na kapag inaatake ka na ng homesick mo. Kaya kapag may balak kang mag-abroad, kailangan malakas ang loob mo. Kaya mong i-turn from loneliness to happiness bawat sandaling nag-iisa ka. Naranasan ko nga yung sinabi ng biyenan ko nun yung pag nalulungkot ka, maliligo ka na lang, tas isasabay mo na lang yung luha mo sa pagpatak ng shower. Tapos pigil na pigil ka sa paglabas ng boses mo kasi baka may makarinig na umiiyak ka. Napakasarap na experience kahit na may mga malungkot na moment. Pero kung ako yung tatanungin, ayoko nang mag-abroad uli. Ayoko na uling malayo sa mga anak ko. Kahit na lumalaki na yung mga anak ko or malalaki na sila ngayon sa akin, parang hindi ko na kayang umalis at pumunta pa sa ibang lugar nang matagal ko silang hindi makakasama. Kasi alam ko na yung lungkot at alam ko na kung gaano kahirap yung maghintay na dumating yung araw na makakasama mo uli yung mga mahal mo sa buhay. Kaya sa mga nagbabalak mag-abroad, kailangan malakas ang loob nyo. Hindi lang sa mga pagsubok na kakaharapin nyo sa ibang bansa, kundi pati na rin yung lungkot na kakaharapin nyo kasi malayo kayo sa mga mahal nyo. At ang pinakamahirap mong kalaban doon is yung homesick. Na kada pumapatak yung luha mo, ang lagi lang na dapat mong makakausap is si Lord. Kasi kahit na gustuhin mong tumakbo papunta sa mga pamilya mo, hindi mo magagawa kasi tawid dagat yun. Kaya bilib na bilib talaga ako dun sa mga nag-a-abroad ng paulit-ulit kasi kinakaya nila. Alam ko na ang kinakapitan nila is yung mga pangarap nila para sa pamilya nila. Kaya kayong mga naiiwan dito sa Pilipinas ng mga pamilya nung nasa abroad, wag na wag niyong kalimutang tawagan sila, kamustahin at kausapin. Wag yung magme-message lang kayo para manghingi ng pasalubong na sapatos or kung ano man. Hindi kaya sila nandoon para lang mag-enjoy at para mag-shopping. Nandoon sila para magtrabaho at harapin kung ano man yung mga pangarap nila sa buhay. Nasasabi kami kapag may mga nakikita kaming nagpa-pop up na message. Tapos sabay nadi-disappoint naman kami sa laman ng message kasi ang laman ng message, kamusta ka? Tapos yung kasunod, pengi naman ako ng pasalubong. Bili mo naman ako ng pabango. Ay 7 lang ako. Naman tayong ganun sa mga pamilya nating nasa ibang bansa. Isipin din natin na hindi sila nagsasaya, hindi din sila naggagala o nagta-travel lang sa kung saan-saan.
Nagtatrabaho sila doon, nagpapagod. O ayan, natapos na din ako sa mga ginagawa ko. Nakapagluto na rin. Antayin ko na lang yung mga bata. Salamat sa panunood. Inay Miggy Vlog. Paalam!